pagmimina sa Pilipinas, biyaya o sumpa? Ang tanong na ito ay matagal nang bumabagabag sa ating mga isipan. Sa isang banda, ang ating bansa ay pinagpala ng napakaraming yamang mineral na maaaring magdulot ng malaking kita at pag-unlad. Ngunit sa kabilang banda, ang pagmimina ay may kaakibat ng mga panganib at negatibong epekto na hindi natin maaaring balewalain. Sagana sa yamang mineral ang Pilipinas. Ang ating mga bundok at karagatan ay nagtatago ng mga kayamanang maaaring magdulot ng malaking kita. Ang mga mineral na ito ay mahalaga sa iba't ibang industriya, mula sa teknolohiya hanggang sa konstruksyon. Ginto, tanso, nikel, mga kayamanang natatago sa ilalim ng ating mga bundok at karagatan. Ang mga mineral na ito ay hindi lamang mahalaga sa ekonomiya ng bansa, kundi pati na rin sa pandaigdigang merkado. Ang bawat piraso ng ginto, bawat onsa ng tanso, at bawat gramo ng nickel ay may malaking halaga. Nangangako ang pagmimina ng trabaho at pera, isang paraan para umunlad ang ating ekonomiya. Pero sa anong kapalit? Ang mga minero at kanilang mga pamilya ay umaasa sa pagmimina para sa kanilang kabuhayan. Ngunit ang mga benepisyong ito ay may kaakibat ng mga sakripisyo at panganib. Dapat nating tanungin ang ating mga sarili, tunay bang biyaya ang pagmimina? O isa itong sumpa na nagkukunwaring pag-unlad? Ang mga debate tungkol sa pagmimina ay hindi lamang tungkol sa ekonomiya, kundi pati na rin sa kalikasan at kalusugan ng mga tao. Ang mga komunidad na malapit sa mga minahan ay madalas na nagdurusa dahil sa polusyon at pagkasira ng kalikasan. Sa maraming komunidad, nagdulot ng pagdurusa ang pagmimina. Ang mga lupain na dati sagana sa likas na yaman ay nasira at nawala ng buhay. Ang mga ilog at dagat na dati malinis at puno ng isda ay naging marumi at walang buhay. Nasira ang kanilang mga lupain, nalagay sa panganib ang kanilang kalusugan at nawala ng kabuhayan. Ang mga chemical na ginagamit sa pagmimina ay nagdudulot ng polusyon sa tubig at hangin na nagiging sanhi ng iba't ibang sakit sa mga residente. Ang pangako ng kayamanan ay madalas na nauuwi sa kuwento ng pagkalugi at kawalan ng pag-asa. Maraming bayan ang iniwan ng mga kumpanya ng pagmimina matapos nilang makuha ang lahat ng yaman. Ang mga residente ay naiwan na walang trabaho at walang pag-asa. Kailangan nating tingnan ang tunay na epekto ng pagmimina, hindi lang ang kinang ng ginto. Ang mga larawan ng magagandang mineral ay hindi dapat magtago sa atin sa katotohanan ng pagkasira ng kalikasan at pagdurusa ng mga tao. Kailangan nating pakinggan ang mga hinaing ng ating mga kababayan na apektuhan nito. Ang kanilang mga kwento ay mahalaga upang maunawaan natin ang tunay na epekto ng pagmimina. Ang kanilang mga boses ay dapat marinig sa mga desisyon tungkol sa kinabukasan ng pagmimina sa ating bansa. Sa gayon lamang natin masusuri kung ito nga ba ang tamang daan para sa Pilipinas. Ang mga pag-aaral at forum ay mahalaga upang magkaroon tayo ng masusing pag-unawa sa mga epekto ng pagmimina. Dapat tayong magtulungan upang makahanap ng solusyon na mapabubuti sa lahat. Hindi lang ito usapin ng ekonomiya. Usapin ito ng katarungang panlipunan. Ang mga komunidad na apektuhan ng pagmimina ay madalas na mga mahihirap at walang kapangyarihan. Dapat nating tiyakin na ang kanilang mga karapatan ay protektado at ang kanilang mga boses ay marinig. Usapin ito ng pangangalaga sa ating kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Ang ating mga anak at apo ay may karapatang magmana ng isang malinis at maayos na kalikasan. Dapat tayong magtulungan upang mapanatili ang kagandahan ng ating bansa. Usapin ito ng pagpili ng landas na makabubuti sa lahat ng Pilipino, hindi lang sa ilan. Ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa pera kundi pati na rin sa kalidad ng buhay ng bawat mamamayan. Dapat tayong magtulungan upang makamit ang isang mas maliwanag at mas makatarungang kinabukasan para sa lahat. Umiyak ang kalikasan, paninira ng pagmimina sa kapaligiran. Ang pagmimina ay isa sa mga pangunahing sanhi ng malawakang pagkasira ng ating kalikasan. Sa bawat hakbang ng pagmimina, mula sa pagkuha ng mga mineral hanggang sa pagproseso ng mga ito, ay may kaakibat na pinsala sa ating kapaligiran. Sugat sa lupa ang dulot ng pagmimina. Ang mga open pit mines ay nagiiwan ng malalaking hukay sa lupa na nagiging sanhi ng erosyon at pagkasira ng natural na tanawin. Ang mga lugar na ito, na minsan ay puno ng buhay, ay nagiging mga disyertong walang laman. Ang mga kagubatan na dating puno ng buhay ay pinuputol para sa mga operasyon ng pagmimina. Ang deforestation ay hindi lamang nag-aalis ng mga puno, kundi pati na rin ng mga tahanan ng maraming hayop. Ang mga puno,
na nagbibigay ng oxygen at nagsisilbing tahanan ng iba't ibang uri ng hayop ay nawawala sa isang iglap. Ang deforestation na ito ay humahantong sa pagkawala ng tirahan ng mga hayop na nagtutulak sa maraming uri patungo sa pagkalipol. Ang mga hayop na ito na minsan ay malayang gumagala sa kanilang natural na tirahan ay nawawala ng lugar na matatawag na tahanan. Ang kanilang populasyon ay bumababa at ang ilan ay tuluyan ng nawawala. Nahuhukay ang lupa na nag-iwan ng malalaking sugat sa kapaligiran. Ang erosyon ay nagiging sanhi ng pagbagsak ng mga lupa na nagdudulot ng landslides at iba pang mga sakuna. Ang mga sugat na ito sa lupa ay hindi madaling maghilom at nangangailangan ng mahabang panahon bago muling maging produktibo ang mga ito. Ang tubig, ang pinagmumulan ng buhay, ay narurumihan din. Ang mga kemikal na ginagamit sa pagmimina ay nagdudulot ng polusyon sa mga ilog at sapa. Ang mga tubig na ito, na minsan ay malinis at ligtas inumin, ay nagiging mapanganib sa kalusugan ng tao at hayop. Naglalabas ang pagmimina ng mga mapaminsalang kemikal at mabibigat na metal sa mga ilog at sapa. Ang mga kemikal na ito tulad ng mercury at cyanide ay nagdudulot ng matinding pinsala sa mga yamang tubig. Ang mga isda at iba pang mga organismo sa tubig ay nalalason at ang kanilang populasyon ay bumababa. Nilalason nito ang mga yamang tubig at ginagawang hindi ligtas ang tubig para sa pag-inom at irigasyon. Ang mga komunidad na umaasa sa mga ilog at sapa para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ay nagiging biktima ng polusyon. Ang kanilang kalusugan ay nasa panganib at ang kanilang kabuhayan ay naapektuhan. Malala at pangmatagalan ang pinsala sa ating mga ecosystem. Ang mga epekto ng pagmimina ay hindi lamang pansamantala. Ang mga sugat na dulot nito sa ating kapaligiran ay maaring tumagal ng dekada bago tuluyang maghilom. Ang mga natural na habitat ay nasisira at ang balanse ng ekosistema ay naapektuhan. Kahit ang hangin na ating nilalanghap ay apektado. Ang mga operasyon ng pagmimina ay naglalabas ng alikabok at usok sa atmosfera. Ang mga chemical na ito ay nagdudulot ng polusyon sa hangin na nagiging sanhi ng iba't ibang sakit sa paghinga. Naglalabas ang mga operasyon ng pagmimina ng alikabok at usok sa atmosfera. Ang mga alikabok na ito ay naglala ng mga mapaminsalang kemikal na maaring makapasok sa ating mga baga. Ang mga usok naman ay nagdudulot ng polusyon sa hangin na nagiging sanhi ng global warming at iba pang mga issue sa klima. Ang polusyon sa hangin na ito ay nagdudulot ng mga problema sa paghinga at iba pang mga issue sa kalusugan para sa mga kalapit na komunidad. Ang mga tao na nakatira malapit sa mga minahan ay nagiging biktima ng polusyon. Ang kanilang kalusugan ay nasa panganib at ang kanilang kalidad ng buhay ay bumababa. Malaki ang epekto ng pagmimina sa kapaligiran na nakakaapekto sa hangin, tubig at lupa. Ang mga epekto ng pagmimina ay hindi lamang limitado sa isang aspeto ng kapaligiran. Ang hangin, tubig at lupa ay lahat na apektuhan na nagdudulot ng malawakang pagkasira ng ating kalikasan. Inaabuso natin ang ating likas na yaman para sa panandaliang pakinabang. Ang mga minahan ay naglalayong makakuha ng mga mineral at iba pang yaman mula sa lupa, ngunit ang kapalit nito ay ang pagkasira ng ating kapaligiran. Ang mga benepisyo ng pagmimina ay pansamantala lamang, ngunit ang mga pinsala nito ay pangmatagalan. Isinasakripisyo natin ang ating kapaligiran at inilalagay sa panganib ang kalusugan ng ating planeta. Ang mga operasyon ng pagmimina ay nagdudulot ng malawakang pagkasira ng ating kalikasan. Ang ating planeta ay nagiging mas marupok at ang ating kalusugan ay nasa panganib. Dapat nating tanungin ang ating mga sarili. Ito ba ang pamana na nais nating iwan? Ang mga epekto ng pagmimina ay hindi lamang nararamdaman sa kasalukuyan. Ang mga susunod na henerasyon ay magmamana ng mga sugat na dulot ng pagmimina. Dapat nating pag-isipan kung ano ang nais nating iwan para sa kanila. Ang ating mga aksyon ngayon may malaking epekto sa hinaharap ng ating planeta. Mga buhay na nawalan ng tirahan, pagkawalan ng tirahan dahil sa pagmimina. Ang pagmimina ay isang proseso na nagdudulot ng malawakang pagkasira ng kalikasan at komunidad. Sa bawat hakbang ng pagmimina mula sa pagkuha ng mga mineral hanggang sa pagproseso ng mga ito, maraming buhay ang naapektuhan. Kadalasang napipilitan ng mga komunidad na iwanan ang kanilang mga tahanan dahil sa pagmimina. Ang mga pamilya ay nagiging biktima ng isang sistemang inuuna ang kita kaysa sa kapakanan ng tao. Ang kanilang mga tahanan na minsan ay puno ng alaala at kasaysayan ay nagiging mga guho na lamang. Kapag tinarget ng isang kumpanya ng pagmimina ang isang lugar, ang mga residente ay nawawalan ng tirahan.
Ang mga makinarya ng pagmimina ay pumapasok sa kanilang mga komunidad, nag-iiwan ng mga eviction notice at pinipilit ang mga tao na lumikas. Ang mga residente ay walang magawa kundi sundin ang utos kahit na ito ay nangangahulugang pag-iwan sa kanilang mga tahanan. Napipilitan silang iwanan ang kanilang mga lupang ninuno, ang kanilang mga sakahan, ang kanilang nakagisnang pamumuhay. Ang mga katutubong komunidad na may malalim na koneksyon sa kanilang mga lupain ay nawawala ng kanilang mga pamana. Ang mga magsasaka na umaasa sa kanilang mga bukirin para sa kanilang kabuhayan ay nawawala ng kanilang pinagkukunan ng kita. Ang pangako ng kabayaran ay bihirang makabawi sa pagkawala ng kanilang pamana. Ang mga kumpanya ng pagmimina ay madalas na nangangako ng kabayaran, ngunit ang mga ito ay kadalasang hindi sapat upang makabawi sa pagkawala ng kanilang mga tahanan at kabuhayan. Ang mga pangakong ito ay nagiging mga walang laman na salita na nagiiwan ng mga komunidad na nawala ng pag-asa. Ang mga komunidad na ito na nawala ng tirahan ay nahaharap sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Ang mga pamilya ay napipilitang manirahan sa mga pansamantalang tirahan na madalas ay hindi sapat upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pangamba at kawalan ng katiyakan habang sila ay nag-adjust sa kanilang bagong kalagayan. Madalas silang inililipat sa mga hindi pamilyar na lugar, malayo sa kanilang mga sistema ng suporta. Ang mga komunidad na ito ay napipilitang mag-adjust sa mga bagong kapaligiran na madalas ay hindi nila alam kung paano pamahalaan. Ang mga pamilya ay nahihirapan sa kanilang mga bagong tirahan na malayo sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Hirap silang bumangon muli na nahaharap sa kahirapan at kawalan ng oportunidad. Ang mga komunidad na ito ay nahihirapan na makahanap ng mga bagong pinagkukunan ng kita at ang kanilang mga bagong tirahan ay madalas na walang sapat na mga oportunidad para sa trabaho. Ang kahirapan ay nagiging isang pang-araw-araw na hamon para sa kanila. Ang pundasyon ng mga komunidad na ito ay nasisira. Ang mga komunidad na minsan ay buwat masigla ay nagiging mga anino na lamang ng kanilang dating sarili. Ang mga relasyon ay nasisira at ang mga tao ay mawalan ng kanilang pakiramdam ng pagkakaisa. Hindi masukat ang epekto nito sa kanilang emosyon. Ang pagkawala ng tahanan ay nagdudulot ng malalim na sugat sa kanilang mga puso. Ang mga tao ay nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mga tahanan at ang kanilang mga emosyon ay nagiging isang malaking hamon na kailangang harapin. Isipin na mapilitang iwanan ang nag-iisang tahanan na iyong nakilala. Ang sakit at lungkot na dulot ng pag-alis sa isang lugar na punong alaala ay hindi madaling malimutan. Ang mga pamilya ay naglalakad palayo sa kanilang mga tahanan, dala ang bigat ng kanilang mga puso. Isipin ang sakit na makita ang iyong lupain, ang iyong pinagkukunan ng kabuhayan na nasira. Ang mga bukirin na minsan ay puno ng buhay ay nagiging mga disyerto na lamang. Ang mga natural na tanawin ay nasisira at ang mga pinagkukunan ng kabuhayan ay nawawala. Ang epekto ng pagmimina sa mga tao ay madalas na hindi napapansin, ngunit ito ay totoo. Ang mga komunidad na ito ay madalas na hindi napapansin ng lipunan, ngunit ang kanilang mga paghihirap ay totoo at malalim. Ang kanilang mga kwento ay kailangang marinig at bigyan ng pansin. Hindi natin maaring balewalain ang kalagayan ng mga komunidad na ito. Ang kanilang mga boses ay kailangang marinig at ang kanilang mga karapatan ay kailangang protektahan. Ang mga protesta at pagpupulong ng komunidad ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Dapat nating unahin ang kanilang kapakanan at tiyakin ang kanilang malaya, pauna at may kalamang pahintulot bago aprubahan ang anumang proyekto ng pagmimina. Ang mga komunidad ay may karapatang malaman ang mga epekto ng pagmimina sa kanilang mga buhay at kapaligiran. Ang kanilang pahintulot ay kailangang makuha bago simulan ang anumang proyekto. Dapat marinig ang kanilang mga boses at dapat protektahan ang kanilang mga karapatan. Ang mga katutubong komunidad ay may karapatang ipaglaban ang kanilang mga lupain at pamana. Ang kanilang mga boses ay kailangang marinig at ang kanilang mga karapatan ay kailangang igalang at protektahan.